Mga tol, napanood nyo ba yung isang matinding pagbaha o yung flash flood na nangyari dito sa Nepal mga tol? Grabe! No, ang tindi nun. Ano kayang nangyari doon? At sabi rito mga tol, higit sa 100 mga tao, mga turista dyan ang nasawi. Eto, pag-usapan natin, samahan ninyo ko. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Eto mga tol, dambuhalang flash flood mga kapatid ang nanalasa dito sa may Nepal-Tibet border. No, sabi rito nasa 100 katao ang nasawi. Sabi rito mga kapatid, ano kaya ang nangyari? At saan nanggaling yung dambuhalang flash flood na yon? Eto, alamin natin tong balita at pag-usapan natin. Samahan ninyo ko mga kapatid. Yan oh. May tao pang tumatakbo. Wala na, dali ka. Dali ka boy. Malakas ang naging pagragasa ng magkahalong tubig at putik sa mga komunidad sa Northern Nepal na nagbaon sa daan-daang turista na nasa lugar. Nagbaon sa daan-daang turista mga tol na nandirito sa lugar na to. Ano ba tourist spot dyan? Daan-daang turista mga kapatid ang inabutan nitong rumaragasang flash flood. Tubig na may kasamang putik ng lupa. Umaga ng Miyerkules, August 26. Ngayon oh. Sa mga video ng insidente, makikita kung gaano kabilis lumaki ang agos ng tubig Grabe oh. habang tinatangay ang anumang madaraanan nito. Kung makikita ninyo yung kalangitan, yan oh, hindi siya umuulan. Maganda nga yung panahon di ba? Hindi siya umuulan. Palagay ko biglang nasira siguro yung kung meron mang dam na malapit dito, siguro nasira yung dike. No, kaya umapaw o kaya ay rumagasa yung tubig na nandoon sa dam na yun. Ang agos ng tubig habang tinatangay ang anumang madaraanan nito. Ayun no. Sa mga kabahayan no. May mga residenteng nagtatakbuhan palayo sa umaapaw na ilog habang ang iba ay nagmamadaling lumikas gamit ang kanilang mga sasakyan. Sa isa pang video na kinunan mula sa loob ng isang bus sa Trishuli, makikita ang mga taong tumatakbo at mga sasakyang nagmamadaling makalayo habang mabilis na sumusunod ang rumaragasang tubig. Grabe. Sira yung sira yung isang tulay dyan eh. Tong video to, matindi to. Malayo habang mabilis na sumusunod ang rumaragasang tubig. Ayon sa paunang investigasyon, isang magnitude 4.4 na lindol ang naitala bago ang sakuna. Grabe. Sinabi ng Foreign Minister ng Nepal na posibleng nagdulot ito ng avalanche ng yelo at bato na bumara sa ilog. Oh, yun ang naging dulot, no? Nagkaroon ng lindol. Naipon umano ang tubig na pansamantalang nabarahan ng mga bato bago ito biglang bumigay at magdulot ng malakas na agos ng tubig, putik at debris pababa sa mga komunidad. So yun ang nangyari. Nagkaroon ng lindol, tapos may ilog dyan may ilog no, nabarahan ng mga bato, ang avalanche, yung gumuhong mga bato galing sa bundok, nabarahan yung ilog, no? Tapos naipon yung tubig kasi nga nabarahan Kaso sa dami na ng tubig, yung mga bumarang bato na yon hindi naman talaga ginawa yun para, halimbawa sa mga dike ng mga dam, di ba talagang kinonstruct yun para i-hold yung tubig doon. Tapos magpapakawala ng paunti-unti kapag napupuno yung dam. Etong mga batong bumara doon sa daloy ng ilog, hindi na kinaya yung pressure ng tubig kaya bumigay siya. Kaya yung naipong tubig na pagkarami-rami, rumagasa. Yun ang naging dahilan ng pagragasaan nitong dambuhalang flash flood na to. Patuloy pa rin bineberipika ng mga eksperto ang eksaktong sanhi ng sakuna. Sa lakas ng pagragasa ng tubig, maraming infrastruktura ang nasira.
Sa isang video, makikitang nahati at tuluyang tinangay ng baha ang isang tulay Grabe oh, wasak. matapos ang pagbugso ng tubig na may kasamang mga debris mula sa itaas ng ilog. May isa pang tulay sa downstream na nasira rin matapos ang rumaragasang tubig at mga bahagi ng nauna ng nasirang tulay. Sa mga aerial shot naman, makikita ang lawak ng pinsalang iniwan ng sakuna. Putik ko. Maraming bahay at gusali sa tabi ng ilog nalubog sa putik. Oh, grabe oh, tignan niyo yung itsura oh. Before and after, ito makulay. Ito, ang ganda ng itsura oh, makulay. Ito, lakihan ko pakita ko sa inyo. Ayan oh, nakikita ninyo, ito makulay. Maganda yung mga bahay, may ilog sa gitna. Ayan oh. Ngayon, eto na, yung kabila. Putikan na. Grabe. Tindi. Ganyan ang naging dulot nung matinding flash flood na to. Nasira o tuluyang nawala. May mga komunidad ding halos matangay at matabunan ng makapal na putik at debris. Kabilang sa pinakamatinding tinamaan ang Rasuwa at Nuwakot districts, habang napinsala rin ang mga kalsada, hydropower facilities at communication lines. Nagsasagawa na ng search and rescue operations ang mga otoridad sa mga posible pang nakaligtas sa insidente. Makikita sa mga video ang pagliligtas sa mga na-stranded na residente sa pangunguna ng mga pulis, sundalo at emergency responder. Nag-deploy rin ng mga helicopter, bagamat ilan sa mga ito ang nahihirapang makalapag dahil sa patuloy na pagtaas at pag-agos ng tubig. Daan-daang turista pa rin mula sa iba't ibang bansa ang hindi pa nahahanap. Grabe. Kawawa yung mga turista no, nagpunta sila dyan para mag-enjoy, mag-site visit, di ba? Sa mga tourist spot. Diyan na sila nabaon. Tapos yung ibang mga residente, yung ibang matataas na bahay, naapektuhan. Pero at least matataas silang bahay. Meron silang pupuntahan doon sa pinaka-rooftop. Kailangan nga lang talaga nilang i-rescue dyan kasi wala na silang kawala. Corner na sila doon. At pwede pang gumuho yung bahay na, yung kinatitirikan ng bahay nila kapag nagpatuloy pa yung pagragasan ng tubig. Sa pinakahuling tala ng Nepal Tourism Board, aabot sa mahigit 400 turista ang nawawala. Kabilang ang 384 foreign nationals mula sa 26 na bansa. Pero dito sa report, mahigit 100 na ang kumpirmadong nasawi. No? 100 ang kumpirmado na confirmed. Nasawi habang daan-daan pa ang patuloy na pinaghahanap matapos ang malagim na flash flood na naranasan sa Nepal-Tibet border. No, August 26 nitong nakaraan lang. Kabilang dito ang turista mula sa India, United States, Australia, Netherlands, Malaysia, United Kingdom at South Africa, habang may mga nawawala rin mula sa iba pang mga bansa. Nihintay ko kung may Pinoy Iniulat din ng South Korean Foreign Ministry na 8 South Korean nationals na nagtatrabaho sa isang hydropower project ang hindi makontak. Naku po. Sinabi naman ni Nepal Prime Minister Balendra Shah na nabigla at lubhang nalungkot ang buong bansa sa malawakang pagkawala ng buhay at ari-arian. Aniya, agad na ipinakilos ng pamahalaan ang lahat ng available na resources para sa rescue operations. Sa Tibet, isang autonomous region na sakop ng China, nagpakilos na ng daan-daang emergency personnel kasama ang mga drone at iba pang rescue equipment. Iniutos na rin ni Chinese President Xi Jinping ang all-out search and rescue operation para hanapin ang mga nawawala at maiwasan ang karagdagang casualties. Biglaan talaga yan, walang nag-aakala o walang iniisip na mangyayari yan. Kasi open nga para sa mga turista di ba? Andiyan dyan yung mga turista, namamasyal, nag-picture-picture, nagbi-video-video, iba dyan, vlogger pa, di ba? Tapos biglang makikita mo, rumaragasa yung tubig, no? Grabe, tindi nun. Itinuturing ang sakuna na pinakamapinsalang kalamidad sa Nepal mula nang yumanig ang magnitude 7.8 earthquake noong 2015 na kumitil sa halos 9,000 buhay. Habang patuloy ang paghahanap sa mga nawawala,
Nagbabala ang mga otoridad sa posibilidad ng panibagong pagbaha dahil sa isa pang natuklasang pagkabara sa ilog sa upstream area. Nako, kailangan agad ayusin na nila yun. Alam na nila eh. Jack De Ocampo, Diba? Nung nalaman na nila, pag pinabayaan pa nila yun, may posibilidad na maulit-ulit yung mga ganitong klaseng pangyayari. Ay nako, alam nyo mga kapatid, dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung may mga ganito pero yung mga basura pa lang di ba? Isa rin yun sa mga nagiging dahilan kung bakit matindi yung pagbaha dito sa Metro Manila. Bagamat oo, nandiyan dyan yung pagkukulang dahil nga sa flood control na budget na pondo na nilimas, napunta sa kung saan-saan, wala naman nangyari dun sa mga flood control. Pero isa pa sa nagpapalala lalo ng mga pagbaha is yung tambak toneladang mga basura na bumabara doon sa mga daluyan ng tubig, halimbawa sa ilog na papunta sana sa dagat. Anyway, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo at opinion sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid. Peace out.